Sir, storboyin lang Uy. kita, sir. Okay lang. Tungkol saan ba yan? Sir, yung tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, sabi kasi, namulot lang daw po ng resibo tong si Sara Duterte. Yung pinambayad daw po sa Youth Summit ng AFP, galing daw sa DepEd. Tapos nung nagka-hearing na sa Congress, tinanggi ng AFP, sabi ni Singkong Duling, wala daw pong binayad ang DepEd sa AFP. Oo, napanood ko nga yan. Ang sabi ng AFP, wala silang na-receive na kahit anong singkonduling galing kay Sara Duterte. Tapos pinalalabas si Sara Duterte, yung 15 million is about dun sa summit na para sa mga estudyante, Estudyante, oh. Kung ganun din pala, pwede ka humingi ng pera sa gobyerno ng ganung kalaki na wala kang resibo, wala kang katunayan, sasabihin mo lang. Ngayon, lumabas ngayon sa sila mismo nagde-deny. Paano niya ngayon sasabihin at nasa yung proof na pinaggamitan ng 15 million? Kung ganyan din ba, tatakbayan yung Vice President, kasi salta lang pala, kahit wala akong resibo, pwede ko kumuha ng ganyan 15 million. Mahirap sa kanila, kung kailan nasa posisyon, masyadong sinasamantala pera-pera na lang. Tapos ngayon, pag na-impeach sila, sinasabi nila, puro deny. Kung ganyan ang Pilipinas, walang uunlad sa Pilipinas. Sir, yung ano naman po, yung impeachment naman po, mga senador, tinitenga nila Sabi sa konstitusyon, forthwith, kumbaga agad-agad. Pero mukhang pinapatagal. Ano po masasabi niyo doon? Para sa akin, syempre, pare-pare sila nasa posisyon eh. Pag mga isang kasamahan nila na nagaganyan na didiin, kaya din pinapatagal yan. Malamang yan, binabayaran na lang din yan. So, ayaw nila lumabas pangalan nila, baka kasangkot lang din sila, kaya pinapatagal nila. Mahirap yan sa mga politiko natin. Sila mismo, magkakasabot, basta pera-pera, magkakaibigan. Sana magbago Pilipinas, sana lahat ng korap matanggal na. 2025 na, wala pa rin pagbabago Pilipinas. Baka ito na, pag natanggal si Sara, baka medyo umano na. No, sana matanggal na.